Ako ang Kuya E. Magandang araw po sa inyo lahat at muli po, welcome po dito sa inyong paboritong programa. Dear Kuya E, i-shout out niyo po ako sa pangalang Adan. Kuya E, nais ko lang pong magbahagi din ng isang karanasan ko. Ito po ay ang aking unang karanasan sa makamundong galawan. Isa po akong discreet gay, Kuya E. At ito rin po ang kwento tungkol sa unang paggamit ko ng tinatawag na Yellow App o yung Grindr. Isang linggo na akong gumagamit ng Yellow App that time pero wala pa rin akong namimit. Kasi it's either ayaw po nila ng gay dahil gusto nila discreet to discreet. Until may nakita akong profile na nagsasabing siya daw ay HORNY. Katawan lang ang makikita sa kanya na may kagandahan naman. Wala siyang abs pero parang malapit ng may mamuo. Pero wala siyang dad bod. Mukhang payat sa picture pero may build sa kanyang chest. Mukhang delicious. Minessage ko siya ng hi at Kuya E, sumagot naman agad siya ng hello. Tinanong kung ano ang hanap niya at sumagot din naman siya na gusto raw niya na magpa-SUCK. Sabi ko naman sa kanya ay, wow, sabi ko I can do that. Sabi niya, really? Where is your place? Sabi ko, hindi ka ba Pinoy? Sabi niya, no, not Filipino. Foreigner pala ang kachat ko. At hindi pa ako nagme-message ay sinend niya sa akin ang mamig at mahabang pops niya. Kinabahan ako Kuya E kasi sobrang haba at laki noon at nilinaw ko sa kanya na hanggang lantak lang ako. Susubukan ko lang dahil first time ko. Natatakot kasi ako baka iba ang gusto niya like pagpasok sa lagusan or what. Sabi niya yes. Doon ko na rin natanong na kung saan siya galing na bansa at sinabi niya na isa siyang Sri Lankan. First time ko makipag-meet tapos foreigner na hindi ko alam ang itsura kasi half body lang ang sinend. Kinabahan naman ako kasi baka sobrang tsaka. Ayoko naman maging choosy pero 'di ba? Iisipin mo kung mabango ba or may amoy or what. Sinimulan kong tanungin kung smells good ba. Ang sabi niya, yes I am. Tapos tinanong ko pa kung handsome siya. Sumagot din naman na I don't know if I am. Pero mabait siya kausap. Siguro sa iba baka binak na niya ako. Basta gusto lang daw niya ay lantak. Sabi ko I'm afraid na baka may ibang gawin but sabi niya no, I just want to be SUCKED. Tinanong niya ako Kuya E kung meron daw bang pwedeng pagparkan sa aming bahay at sinabi ko naman na yes. I am alone that time sa aking inuupahan na bahay. Sabi ko sa kanya how many minutes siya bago makarating at sagot naman niya only 20 minutes. Pinag-send ko pa rin siya ng ibang pics at nag-send naman siya Kuya E. May kahabaan talaga ang pops na nakakapagpa-excite. Hindi man lang siya nag-react nung nagtanong siya sa akin kung may body pic daw ba ako at sinabi ko I don't want to send. It's okay daw naman. So yun Kuya E, nagsimula na magpantasya what to do sa laki ng pops na pinakita niya. Lantak lang naman ang gusto niya. Nag-isip na rin ako Kuya E kung if ever ba na hindi ko magustuhan once na makita ko sa bintana ay wag ko na lang siputin o labasin. At tinukoy din kasi niya ang sasakyan niya. Pero masyado naman yata ako noon. Maganda naman ang katawan niya. Panalo ang pops siguro kung tsaka man sabi ko dapat tanggapin pero depende pa rin siguro. So ayun, nag-toothbrush ako dahil katapos ko lang naman maligo that time. After 20 minutes, may pumaradang sasakyan at message niya, I'm already in your location. Sinilip ko pero hindi ko maaninagan ang nasa loob ng sasakyan kaya lumabas na ako. Bandang hapon Kuya E, nang buksan niya ang bintana at
Nagulat ako. Hindi siya pangit. May itsura siya, Kuya E. Hindi ko masasabing gwapong-gwapo pero mukhang panalo na sa akin. Bungad namin ay hello. Tapos ayon, akyat na sa kwarto. Sabi ko, how are you? Sabi niya, I'm fine. Tapos parang masyadong mabilis kasi tumayo siya tapos tinanggal yung pants. Wala siyang brief. Hinawakan ko ang pops tapos lumuhod na ako. Nawala ang kaba ko o pag-aalinlangan ng maamoy ko. Wala akong ibang naamoy, Kuya E, at alam mong malinis siya. Nakatayo siya doon sa kwarto at lumuhod ako. Nagsimula na enjoyin at lantakan. Nakita ko siya kung paano mag-react kaya mas ginalingan ko pa. Pinakita ko sa kanya ang paglalaro ko hanggang sa pinahiga ko siya. Doon ay mas nakita ko ang pag-enjoy ng itago natin sa pangalang Shri. Wala na akong maisip na name dahil sa totoo, hindi naman kami nagkapakilanlan. First time ko makipag-meet, yun and yet, Kuya E, na-enjoy ko naman. First time ko rin na makatikim ng gatas. Matamis ang kay Shri. Sa tansya ko, mas matanda pa ako sa kanya that time. I am 25, siguro nasa 21 lang siya. Batang-bata na parang kiliting-kiliti pa sa mga nangyari, pati paglalaro ko sa dibdib niya. Kuya E, tinanong ko si Shri kung na-enjoy niya and sabi niya, yes. Tinanong ko kung babalik pa siya kapag in-invite ko siya at sinabi niya na of course because I am good daw. Gwapo si Shri at cute lalo na kapag mag-smile. Sabi ko sa sarili ko mukhang boyfriend material pero mukhang palantak lang talaga. Palangiti si Shri hanggang sa nagpaalam. Ewan ko, Kuya E, kung dahil kasi siya lang yung first ko pero may nag-standing ovation sa akin every time na naiisip ko siya. At doon nga, nagmumula ang pagpapantasya ko sa unang taong natikman at naranasan ko na galing sa Yellow Up. Pero Kuya E, yun lang ang una at huli naming pagkikita kasi after a week ay milya-milya na ang layo namin sa isa't isa sa Yellow Up location at napag-alaman ko na bumalik na pala siya sa kanyang bansa. Sinabi niya sa akin na kapag bumalik daw siya ay sure na pupuntahan ako pero lumipas na ang mga taon nang hindi na naulit yon dahil sa nag-deactivate na rin ako ng app nang maging busy ako sa trabaho. Siya ang first experience ko, Kuya E, na masasabi kong hindi ko makakalimutan talaga kahit na nagkaroon na ako ng ibang experience at nagkaroon ng boyfriend. Sana ma-meet ko ulit si Shri pero mukhang imposible na yon dahil hindi ko na alam kung bumalik pa ba siya ng Pilipinas o gumagamit pa siya ng Yellow App. Salamat po, Kuya E. Adan, ayun no, lalaking yung name, Adan, no. Pero proud na discreet gray. Anyways, no, paano kayo magkikita uli? Wala ka na rin pala nung Yellow App pero sa bagay, no. Minsan naman talaga may paghalimbawa talagang pag ginusto ng tadhana na magkita ang isang tao, pagkikita. Meron nga 'di ba yung sa napanood niyo ba 'yon? Yung driver, Grab driver ba 'yon? Na-book. Ang nag-book sa kanya yung ex niya ng 3 years ayun parang. Tapos nagkabalikan pa yata sila, no. Ganyan talaga yung kumbaga kung paano gumawa ng pagkakataon, mga pagkakataon yung tadhana, talagang malay mo naman, ito naman, pero sa bagay ito, wala naman kasi kayong love story, kumbaga, first experience mo lang yun, so, depende pa rin kung talagang mangyayari pa rin talaga yun, no? Anyways, maraming salamat sa'yo, Adan, at maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.